Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect as Deputy Speakers Representative Maria Rachel J. Arenas, Representative Vincent Franco Duque D. Frasco, and Representative Alfredo Albi P. Benitez. Magandang araw mga kababayan. Naninindigan itong si Puno na hindi pa rin boboto sa impeachment ni Vice President Sara kung sakaling walang panibagong ebidensya. So titingnan pa rin di umano nila ang ebidensya bago bumoto sa impeachment ni Vice President Sara. Kaya galit na galit po ang ilan sa mga kongresista, lalong-lalo na ang kanyang kaalyado, kasama po yung mga miyembro ng Committee on Justice, bakit daw hindi po perma itong si Congressman Puno. At hindi rin po maganda yung parang relasyon ngayon ni Congressman Puno at itong si Representative Bojide, ang House Speaker. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan po natin, natansya natin na mukhang hindi pala, mukhang hindi si Bojide ang House Speaker. Dahil mukhang si Sandro Marcos yung nagdidesisyon kung sino ang kanyang i-appoint. Ito, may bagong in-appoint po si Sandro Marcos bilang mga House Deputy Speaker. So makapangyarihan ito kasi pwede po sila mag-preside. Kung sakaling wala po yung House Speaker, pwede sila mag-preside ng plenary. So makapangyarihan. And of course, kahit hindi sila miyembro ng mga committee, pwede sila mag-attend, pwede rin sila bumoto. So parang ano pa rin, no? Parang kumbaga unlimited yung kanilang kapangyarihan. Benitez, Arenas, and Joke Frasco. Dito tayo kay Joke Frasco. Si Joke Frasco, supposed to be na umalis na ito sa majority. So gusto niyang tumayo as independent. May mga haka-haka pa nga na siya ay gusto niya maging House Speaker. So hindi naman nangyari at si Bojide ang ginawang House Speaker. Itong si Albi Benitez, sinasabing gusto niya rin maging House Speaker. So hindi rin natuloy. Pero dito sa kay Joke Frasco, umalis na, ngayon ibinalik ni Sandro Marcos. At ganoon din actually yung nangyari sa kanyang asawa. Tinanggal bilang Secretary ng Department of Tourism pero binigyan ng panibagong posisyon. Kumbaga, mukhang malakas po itong si Joke Frasco and si Cristina Frasco pagdating po kay Sandro Marcos o sa kay Bongbong Marcos. Ano kaya yung kanilang hawak na alas kung bakit parang untouchable sila at hindi sila pwedeng tanggalin sa posisyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Alam nyo, no, kung kay Tatay Digong, tanggal na yung mga ito, lalo-lalo na may mga involvement po sila sa mali-malitang pera, korupsyon, at itong kanyang asawa na si Cristina Frasco, kasama po sa may anomalya doon sa pagpapagawa ng mga promotional videos na ang ginamit nila ay mga video ng ibang bansa. At ganon din, yung kanyang pagpupromote ng tourism sa ating bansa, na ang kanyang binibida ay ang kanyang pagmumuka. Pero mantakin mo imbis na tanggalin, no, binigyan pa ng panibagong posisyon. Ngayon mga kababayan natin, ang sabi ng ating mga kababayan, si Sandro Marcos pala ngayon, yung acting House Speaker. Dahil kung ano yung kanyang kagustuhan, ay ito umano yung masusunod. Kaya tinitingnan natin, paano mapapasunod nitong si Sandro Marcos, itong si Puno, para bumoto sa impeachment against kay Vice President Sara. Paano mapapasunod ni Sandro Marcos ang ilang mga kaalyado nila sa majority na tira ba ngayon ay ayaw na rin pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. So, actually yan po yung ating binabantayan mga kababayan natin. At sa pagpapatuloy ng ating update, ito yung nangyaring pag-appoint ni Sandro Marcos. Pakinggan natin mga kababayan Sabi ko nga, talagang makapangyarihan si Sandro Marcos dito po sa loob ng House of Representatives. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect as Deputy Speakers Representative Maria Rachel J. Arenas, Representative Vincent Franco Duque D. Frasco, and Representative Alfredo Albi P. Benitez. I so move. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. So, tingnan nyo mga kababayan ni isa walang nag-object. So, walang nag-object. Talagang pinayagan agad. So, approve agad ng House of Representatives. So, ganyan po kalakas at makapangyarihan itong si Sandro Marcos, mga kababayan po natin.
And of course, dahil alam naman po natin na ang nagpapagalaw dyan ay pera. Eh magkakalaman yan mga kababayan po natin. No, kung wala na po silang ibabayad, lalong-lalo na po sa impeachment ni Vice President Sara. Eh malapit na po mga kababayan po natin, no? March 25 ata, no? Magpapatuloy po sila ng proceedings ng impeachment against kay Vice President Sara. And of course, dahil hindi naman po makasagot ang kampo ni Vice President Sara, hindi naman sila makapresent ng ebidensya dyan sa House of Representatives kasi ang tunay talaga na hearing, bakbakan talaga, no? Paglabas ng katalinuhan, paglabas ng mga kanya-kanyang ebidensya, ay doon talaga sa Senado. So dito sila yung magdidesisyon, mga kababayan po natin. Kaya ngayon, binabantayan din po natin kung sino-sino yung pipirma sa impeachment ni Vice President Sara. Tandaan niyo po mga kababayan ha, itong mga pipirma sa impeachment noong 19th Congress nakatanggap sila ng sinasabi na 150 million. So ngayon, magkano kaya ang bigayan? So yun po yung ating pakabangan mga kababayan po natin. Sa pagpapatunay ng ating update mga kababayan, pag-uusapan po natin ano ang nangyayari sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Bakit yung mga dating tinanggal ay binabalik? So parang recycle lang. Ito na ba ang kanilang mga opsyon ngayon? Ito ba ay patunay na wala pong gustong tumanggap sa panibagong posisyon diyan sa gobyerno ni Marcos Jr.? Kung sa bagay, mga kababayan natin, kung palubog na nga po yung barko, sasampa ka pa ba? Sumukang ito yung nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. Tingnan nyo, yung kanyang tinanggal na dating sekretary ng Department of Tourism ay binigyan ng bagong posisyon, si Frasco. Ito naman, si Loizaga, tinanggal bilang sekretary ng DENR. Ngayon, binalik naman bilang Special Envoy for Disaster Risk Reduction and Management. So, itong mga dating miyembro ng Cabinet Secretary ni Bongbong Marcos, no? Mukhang wala na silang choice, mukhang naiipit po sila. At kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos, kailangan nilang sumunod. Ibig sabihin po mga kababayan, mukhang sila ay may pinoprotektahan din. Mukhang pinoprotektahan din po nila yung kanilang sarili. Ay kung baka hindi sila sumunod, baka may mga sekreto po silang mapupunyag. Alam niyo mga kababayan po natin, ang administrasyon ni BBM, nakikita ko mukhang mahilig po sila magre-recycle. Tingnan nyo yung mga impeachment na ginagawa nila kay Vice President Sara. Paulit-ulit, recycle, yung issue. Yung issue nila sa dating President, Tatay Digong, paulit-ulit recycle na AJK. Same thing, yung pambabatikos ng kanyang tagapagsalita na si Claire Castro. Tingnan nyo, kung hindi nila kayang sagutin at ipaliwanag ng maayos yung mga issue na binabato sa kanila, sinasabi nila na naninira tayo. Tapos, ang gagawin po ng kanyang tagapagsalita na si Claire Castro ay ibabato sa Duterte administration. So ganito din ang kanilang ginagawa sa mga sinibak nila na mga miyembro ng kanyang cabinet secretary and then binabalik, nilalagyan or binibigay sa ibang posisyon. Puntahan naman natin itong panibagong issue mga kababayan. Ang daming galit ngayon ng mga Pilipino. Dahil mantakin nyo mga kababayan po natin, yung mga mastermind, yung mga kasabwat ay hindi pa nakukulong. Tapos, itong mga involved sa mga substandard ghost project na mga contractor at taga DPWH abay tinanggal bilang akusado sa flood control scam. Si Alcantara po, mga kababayan po natin, na siya yung parang nagmamanage ng mga flood control, yung mga substandard and ghost project dito sa Bulacan. And itong si Sally Santos naman, umamin na siya po ay nakakatanggap ng pera bilang porsyento galing po sa substandard or sa ghost project. Ito po yung mga taong ito. Pero mantakin nyo mga kababayan po natin, tinanggal sila bilang mga akusado sa flood control project. So ito ba yung bargaining agreement na ginawa nila bilang paglihis ng isyo at hindi ituro si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. So ang kanilang tinuro ay yung mga senador na siya namang hindi pumirma sa impeachment against kay Vice President Sara. So kung ikaw bilang Pilipino, sinasabi nila
na panagutin ang lahat na involved sa flood control corruption, flood control scam. Pero makikita mo, yung mga kontraktor, ang DPWH, na kumangkam ng mga milyon-milyon na pera sa kaba ng bayan, ay tinanggal bilang mga akusado. Mga kababayan natin, no? Kung sila ay nagnakaw, nagbalik, hindi naman siguro katanggap-tanggap na hindi sila mapasama sa kasuhan or ipapakulong. Ano yan? Ay, shit.